So, salamat po sa Panginoon sa nakaraang araw na ito and tunay po na isang malaking kagalakan kahapon nagkaroon tayo ng mass wedding. Amen. Itutulala pa yung iba sa nangyaring mass wedding kahapon and loobin ng Panginoon next year uli pero nawa yung mga kapatid ho natin, no? And mga kapatid natin kumbaga nagbabalak pumasok ng pagpapamilya, magpakasal na muna bago magsama. Okay? Para sa mga susunod wala na mas wedding. Pero kung meron pa, sa susunod po uli, next millennium, loobin ng Panginoon. Okay? So, pero gagawin natin na yan sa tulong at biyaya ng Panginoon para po tayo, wala ho tayong mga dalahi sa ating mga kalooban. And kahapon, napakasaya ng gawain. So, nagkaroon lang kami ng ideya itong taon na ito na magkakaroon ng mass wedding. At inisip lamang namin napakasimpleng gawain lang. Basta magkaroon ng pirmahan, basta magkaroon ng pangako sa isa't isa, tapos na, no? Pero kahapon po, napakaganda nung nangyari sa iglesia ito. At sa mga kapatid po natin na naikasal, asan po sila, no? Okay, praise God. Andyan po sila. Mamaya, after the message, bago mag-uwian, natatawagin ko kayo dito sa unahan, no? Para i-recognize ng buong kapulungan. Okay? So, purihin po ang Panginoon. So, tunay po na mapagbiyaya ang Diyos, no? Sa lahat ng panahon. At hindi ko siya nagbabago sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Sa gitna man minsan na tayo yung pabago-bago sa ating mga, kasi continuous yung growth natin. No? Kaya nga tayo tinatawag ng mga born-again Christian. Bakit po? Kasi tayo ay nagpapatuloy na lumago sa pananampalataya. Merong growth, merong changes hanggat baguhin mo tayo ng Panginoon at maging kahalintulad ng lubusan ng Panginoong Jesus sa kanyang muling pagpapalik. So ngayon, tayo bilang mga mananampalataya, yung ating buong pag-asa, buong pagtitiwala ay tanging na kay Jesu Kristo. So, tunay po na maging sa mga panahon nito sa ating pag-asa, pagtitiwala kay Jesus, tayo ay umaasa na siya'y muling magbabalik at tayo ay makakasama ng Panginoon. Sa ating pong paglago sa pananampalataya, mayroon po tayong pag-asa sa ating pong Panginoon. Anumang estado ng buhay meron ka ngayon, o anumang estado ng pananampalataya meron ka ngayon, o kung nasaan ka man ngayon sa iyong paglago sa pananampalataya, no? Patuloy ka pang lumago sa biyaya ng Panginoon. Gusto mong makilala ang Panginoon at dumating ang araw, mapaglingkuran natin siya, no? Hindi habang panahon tayo baby Christian, no? Pagkos tayo ho ay mga sundalo ni Kristo. So, sa umaga po ito, no? Bago po tayo magpatuloy, tayo po sumandaling lumuko at tayo manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama sa langit, patuloy kaming lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan at kadakilaan. Tunay po na hindi ka nagbabago sa aming mga buhay. And ngayon po umaga, tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Patuloy po kami lalong lumalim at lalong makilala ka namin, O Diyos. Nagsabihin, Panginoon, tunay na ang buhay na ito ay amin pong may paglingkod sa iyo ng lubusan. Amang banal, pagpalayo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Ang salita mo na aming tatanggapin, ito man ay pagpapala na mayroong pagpapalo sa amin. Tulungan mo kami na tanggapin ito, O Diyos, bilang iyong pagtuturo sa amin, O Diyos. Salamat po. At sa umaga po ito, kami nagtitiwala ng kalakasan muli iyong pagkakalab sa amin. Salamat po, Amang Banal. Salamat sa iyong katapat at kadakilaan. Sa iyo lamang po ang pinakamataas papuri, parangal, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus na ang Panginoon. Amen. Amen. So ngayon po umaga, ating pong pag-uusapan ay napaka-halaga at may kinalaman pa din nung nakaraang Sunday. Sapagkat hanggat hindi natatapos ang Epistle of John, hindi ho
na uubusin, tatapusin po natin ang buong exposition ng Epistle of John. So, 1 John chapter 4, verse 17 to 21. No? 1 John chapter 4, verse 17 to 21. So, our confidence on Judgment Day, no? On Judgment Day. So, may panahon ng paghuhukom ang Diyos, no? Darating ang araw, mayroong Judgment Day. And ang bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng Panginoon. So, ang tanong, tayo ho ba ay mayroong kapanatagan sa panahon ng paghuhukom ng Panginoon? No? So, hindi mo natin maaaring sabihin, Pastor, ang layo pa naman yan, bakit natin pag-uusapan ngayon? Pag-usapan na lang natin kung paano magnegosyo, paano pagpalain. Napakahalaga ng katotohanan sapagkat wala akong makapagsasabi sa atin kung kailan tayo haharap sa Panginoon. Amen po. May mga pagkakataon minsan na hindi mo inaasahan yung tao, biglang kukunin na lang ng Panginoon. May mga panahon na minsan sasabihin mo na hindi muna kita mapupuntahan niya sapagkat may inaasikaso ko sa ospital. No? Yung inaasikaso mo sa ospital, in-extend pa ni Lord yung kanyang buhay, no? Ng mga ilang libong taon pa. Pagkatapos, yung taong sinabihan mo na hindi mo pupuntahan, yung pala yung kukunin na ni Lord. Di ba? May mga panahon, may mga pagkakataon na gano'n. Hindi mo masabi yung panahon ng pagharap natin sa Kanya. Pero ang tanong, mayroon ba tayong kapanatagan kapag tayo humarap na sa Panginoon? Kapag tayo may nasa hukuman ni Lord. So ganito po ang talata, sinasabi ng passage po natin ngayon, mula po sa NLT, no? Translation. And as we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the day of judgment, no? But we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Such love has no fear because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. We love each other because He loved us first. If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. Or if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? And He has given us this command. Those who love God must also love their fellow believers. Napakahalaga ng pag-aaral na ito, may kinalaman sa eschatology, sa final judgment. So meron pong final judgment na mangyayari. Hindi ho walang katotohanan ang paniniwala na pagkatapos natin mamatay sa daigdig, wala nang kasunod. Actually, pagkatapos natin mamatay sa daigdig, yun yung totoo, no? Na buhay. Totoong kamatayan, hindi yung physical na kamatayan, sapagkat yung physical na kamatayan, ang matatapos lamang sa atin is yung physical body ho natin. Matutunaw na ito. And ang sabi ng Word of God, papalitan yung nabubulok ng walang pagkabulok. Kaya sa atin, hindi issue kung after na tayo kunin ni Lord, magpa-cremate tayo and isaboy sa dagat yung abo. Wala ho, hindi ho yun issue eh. Bakit po? Sapagkat may promise si Lord na papalitan yung katawang nabubulok nang wala ng pagkabulok. No? I-restore niya yung physical body ho natin pagdating ng araw. Hindi na ho ito. Sapagkat itong katawang lupa ay mabubulok, mawawala, matatapos. Kaya na yung realidad, tayo po ay nagkakasakit. Okay? Bagamat minsan nagpipray tayo, kay Lord, ingatan mo ako, Lord, huwag mo akong hayaan na magkasakit. No? Hindi tayo ng Panginoon na wala kaming pera, ang mahalaga walang mga sakit. May
mga pagkakataon, minsan ganun yung prayer natin, pero minsan baliktad yung nangyayari. No? Sapagkat yun yung realidad. No? Mayroong karamdaman sapagkat mag-expire yung ating physical body dito sa daigdig. Ngunit ang tanong, kumusta yung mga panahon na yun na tayo muling haharap sa Panginoon? Kung papansinin po natin ang salita ng Diyos, ito'y nagbibigay sa atin ng katiyakan sa paanong paraan, sa pamamagitan ng katotohanan na nalalaman natin, sapagkat ang epistle of John, kadalasan po natin mababasa yung salitahong no. Alam, nalalaman natin. Okay? Kaya kaninang umaga sa ating pong pag-aaral, pinagtibay na yung ating Panginoong Jesus is historical Jesus. So hindi mo siya katang-isip lamang. So kung papansinin po natin ang katotohanan ngayong umaga, sa ilang mga talata, ganito ang sinabi sa John chapter 2 verse 3. By this we know that we have come to know Him. Chapter 2 verse 5, by this we know that we are in Him. Verse 13, you know Him who has been from the beginning. Verse 13b, you know the Father. Verse 20, you all know, no? In chapter 3 verse 14, we know that we have passed out of death into life. Chapter 4 verse 2, by this you know the Spirit of God. Sa kung ano yung katotohanan nalalaman mo, meron kang pag-asa doon na dapat mong panghawakan yung katotohanan yun. Na pagdating ng araw, wala kang pag-aalilangan, tatanggapin ba ako ni San Pedro o hindi? Bagkus meron tayong katiyakan, no? Na pagdating ng araw, tayo haharap sa hukuman ng Panginoon. Walang San Pedro nga harap sa iyo doon. No? Maging si San Pedro po ay haharap sa Diyos. Lahat tayo ay haharap sa kanyang hukuman. So, ngayon, yung confidence po natin ay nakabatay sa kung ano ang nalalaman natin. No? Kaya napakahalagang lumalim tayo sa salita ng Diyos at unawain ang katotohanan ng kanyang salita na pagdating ng araw, wala ho tayong pagdadalawang isip, no? Nahaharap sa kanya. So, sa ganitong kaparaanan, ipinakita ni John ang katotohanan na dapat natin paghawakan. Yung katiyakan natin at kapanatagan natin ay nakabatay sa katotohanan, alam na natin. Dahil atin itong tinanggap matapos ituro ng salita ng Diyos. Ang ating pag-asa sa ating pakikipag-isa kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. So at dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, meron tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Unawain po natin ang ating pong proposition ngayong umaga, no? Love that comes from God gives us confidence in the day of judgment and must be expressed in love for others in obedience to God's commandment. So ito yung pag-uusapan natin. Dito iikot yung ating pong message sa umaga ito. Unang punto, practicing the love of Christ gives us confidence in the day of judgment. Practicing the love of Christ gives us confidence in the day of judgment. Ipinamumuhay yung pag-ibig ng Panginoon, no? At tayo na may nabubuhay sa kanyang pag-ibig. Napakahalaga ng katotohanan ito, no? Ang pag-ibig ay nagiging ganap, sabi ng talata, kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. No? Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi maganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Okay. Nabasa na ho ba natin ang talatang ito before? Nung pinag-aralan ho natin ang Epistle of John. Mahalagang makita ho natin ang katotohanan ito sa umaga ito. So, there will be a day of judgment.
pansinin po muna natin ang katotohanan ito, no? May panahon ng paghuhukom. Katotohanan po ito. Sa ibang grupo ng pananampalataya, ang ginagawang pangtakot ang paghuhukom. No? Paano? Kung hindi ka susunod sa kanila, hahatulan ka sa araw ng paghukom. Mga kapatid, napakahalagang itinuturo natin ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos upang sa araw ng paghukom, hindi ho tayo mapapahamak. Bagkus mayroong katiyakan at pag-asa sa Panginoon. So there will be a day of judgment, and it is essential to have biblically based confidence as you face that day. Mayroon, totoo, yung araw ng paghukom. Bakit? Ano bang ginawa ko para hukuman ako ng Diyos? Romans chapter 6 verse 23. Ano sabi? Ano sabi ng Romans 6:23? No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, may araw ng paghukom no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang lahat ay nagkasala. Nangangahulugan kung nagkasala ang lahat, ang sabi ng Word of God, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ganoon, ay mayroon pong panahon ng pagbabayad ng kasalanan. Tama? So, ito ho'y tinuturo sa salita ng Diyos. Although alam natin ang katotohanan na tayo ho'y pinatawad na ng Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Subalit, alam niyo ho ba, tayong mga mananampalataya ay haharap din sa hukuman ni Kristo. Hindi lamang yung mga taong napahamak na reject si Jesus, maging tayo po'y haharap sa hukuman ni Kristo. Kung pag-aaralan ho natin ang salita ng Diyos, ito po'y maliwanag na ipinapahayag. No? So, tingnan po natin, no? Ang Bible maliwanag na naghahayag ng araw ng judgment. Hindi pa ito yung, itong mga nagaganap ngayon, hindi pa ito yung judgment. No? As sasabihin natin, pinarurusahan na tayo ng Diyos. Hinuhukuman na tayo ng Panginoon. May digmaan sa Thailand. Sino gusto magbakasyon sa Thailand ngayon? No? Yung makakuha ng passport. No? So may mga panahon, minsan pinaplano natin, Pastor, magbabakasyon ako next week sa Thailand. No? Ang ganda ng plano, biglang nagkaroon ng gera sa Thailand. No? So, kumaga, hindi pa ho yung judgment. Yun ay palatandaan lang ng muling pagbabalik ni Jesus. Okay? Para lahat ng nagaganap ngayon, hindi pa ho ito paghukom. Palatandaan lang na si Jesus ay malapit ng bumalik. Sapagkat dinescribe po ito ni Apostle Paul na parang kagaya ng isang babaeng manganganak. Kung kailan intense na yung kanyang pag-labor, doon na malapit na ipanganak yung sanggol. Kung kailan matindi na nagiging kaganapan sa daigdig, palapit ng palapit ang muling pagbabalik ni Jesus. No? So meron tayong pag-asa kay Jesus Kristo at habang palapit ang kanyang muling pagbabalik, palapit ng palapit din yung panahon ng Judgment Day. Subalit huwag natin pag-usapan yun. Bakit? Kasi may dalawang uri ng pagbabalik sa Panginoon na tinutukoy ang Bible. Una, yung physical nating kamatayan. Maaaring hindi natin abutan yung muling pagbabalik ni Jesus. No? Maaaring abutan tayo ng physical na kamatayan at ganun din ang mangyayari. So, maliwanag ang sinasabi ng Hebrews na minsan lamang ang tao ay tinakda sa tao, minsan lamang mamatay at ang kasunod ay paghukom. So, ang pangalawa is yung muling pagbabalik na ni Jesus. Okay? So, alin man sa dalawang ito, nandoon ang katotohanan na tayo haharap sa kanyang hukuman. Revelations 20, verse 11 to 15, ganun din po yung description. No? Mula sa Revelations chapter 20, no? Revelation 20, verse 11 to 15. Sabi ng passage, then I saw a great white throne, and him who sat on
it. For whose space the earth and the heaven fled away, and there was no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. And books were opened, and another book were opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then death and the Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast out in the lake of fire. Pansinin po ninyo, sa araw ng paghuhukom, anong sukatan ng Panginoon? Yung ginawa ng tao. But praise God, sa lahat ng ang kanyang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, ang kanilang ginawa ay hinugasan na ng dugo ni Jesus. No? Lahat ng mga maruruming ginawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng buhay, hinugasan na ang kanilang maruruming gawa ng dugo ng Panginoong Jesus. Meaning, bayad na. Mayroon nang nagbayad. Kaya sa araw ng paghukom, hindi ka nahahatulan ayon sa iyong nakaraan sapagkat wala na yun. No? Ang hahatulan na lamang ayon sa kanilang ginawa, yung mga taong hindi kumilala kay Hesus Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. So ngayon, tingnan po natin, no? Mayroong tinatawag tayong Great White Throne Judgment. Si Jesus ay nakaupo sa kanyang trono, sa kanyang kabanalan, na hindi makatingin ang sino man dahil sa kabanalan ni Kristo. So, huhukuman ang lahat ng taong hindi kumilala kay Jesus at nagpatuloy sa kanilang sariling gawa. Yung pangalawa, tinatawag po natin na Bema Judgment. No? Sa Bema Judgment, lahat naman ng mga believer. Pero yung Bema Judgment, tinatawag po natin itong believer's reward. No? Mayroon pong panahon ng pagtanggap ng mga reward sa lahat ng mga believer. Anong reward ito? Di ba kapag ka sa school, mayroon tayong mga na-achieve, at the end ng school year, mayroong recognition at mayroon tayong award. No? May award na mayroon pang reward na minsan mayroong cash na kasama. Ngayon, sa panahon na yan, nag-Bema Judgment, haharap tayo kay Kristo. Pero, rewarding ang kanyang ibibigay, mga kapatid, no? Yung crown ibibigay ni Lord. By the way, yung crown mo dito, hindi siya yung royal crown na isinusuot sa mga prince, princess, kings, no? Ito po ay tinatawag natin athletics crown. Kasi kinukurunahan din yung mga nananalo sa kompetisyon, sa Olympic. Kaya minsan, may mamabasa rin tayo, nag-claim, na kanyang sasabihin, I am a prince of God. No? Ang gandang pakinggan, di ba? Tapos sa Facebook, nakakabit na yung kanyang sa kanyang pangalan, halimbawa, no? Prince John Aldrin. No? Bakit mo nilagyan ng prince? Kasi prinsipe ako ni Lord. Si Lord ang king ko. King ko. No? Anak ako ni Lord, kaya ako ay prinsipe. Mali. No? Wala akong ganon. Okay? Ang reward na tinutukoy, ang crown na tinutukoy dito, is yung, kumbaga, sa daigdig na ito, ikaw ay nanagumpay. So, isisihin po natin ang mga crown na ito. Unang-una is yung tinatawag ko natin, incorruptible crown. No? Walang pagkatupok, walang pagkasira na corona. In 1 Corinthians 9:25,
So ano ito? Itong incorruptible crown ay para sa lahat ng naglingkod sa Panginoon. Ano? Kaya, ano sinasabi ng talata? Hindi nasasayang ang lahat ng ating pagpapagal. Hinahamon tayong magpatuloy. Hinahamon tayong maglingkod. No? Sapagkat totoo may kahirapan. Okay? Totoo may kahirapan na pinagdadaanan ng isang Kristiyano, hindi ito nawawala. No? Pero ito naman, habang tayo nabubuhay, bagamat may kahirapan, nandun ang kalooban ni Lord, nandun ang kanyang plano, nandun din ang favor ni Lord. Ngayon, bagamat may paghihirap sa daigdig, darating ang araw na nandiyan ang corona na inihanda ni Lord para sa iyo. Ito may literal na corona? Kasi kung napakaraming mabuting bagay na ginawa ka sa paglilingkod mo kay Lord, pagdating ng rapture, ihanda mo ang sako. Isako mo yung mga corona mo, pero hindi mo ito literal na corona. No? Maaaring ito'y kapamahalaan. Sapagkat may mga theologian na nagsasabi, possible na i-restore yung Garden of Eden. Pero iba na kaysa sa dating Garden of Eden. At ang gagawin ni Lord, maging yung authority mo, yung kapamahalaan mo, i-restore niya doon. Sa new heaven and new earth. Yun na yung tinutukoy ng mga theologian ng mga reform na i-restore ni Lord ang Garden of Eden sa pamamagitan ng new heaven and new earth. So, ano pa? Mayroon tayong tinatawag na crown of righteousness. 2 Timothy 4, verse 8. No? Stand before Christ, no? In its return, no? With confidence. Dahil yung katuwiran ni Kristo tinanggap mo, makakaharap na ngayon kay Jesus na mayroong kapanatagan at kapayapaan. And then, the crown of life. Revelation 2, verse 10. Endure temptation and persecution. So, bagamat dumanas ng martyrdom yung isang mananampalataya sa daigdig, ngayon, ito yung ino-offer ni Lord, yung crown of life. No? Mayroon kang buhay na walang hanggan ay pinagkaloob si Lord. Wala ka doon sa eternal punishment o eternal damnation. Ito yung eternal life na kanya ipinagkaloob. Bagamat dumanas ka ng karamdaman, subalit na natili ka sa iyong pagtitiwala kay Hesus Kristo. Hindi mo iniwan ang Panginoon sa gitna man minsan ng kahirapang dumarating sa buhay. Bagamat may mga temptation, subalit nagpapatuloy ka pa rin na nagtatagumpay. Ngayon, ito yung reward ni Lord, yung crown of life. No? Ito yung promise ni Lord sa atin. And then, the crown of glory in 1 Peter chapter 5, verse 4. No? Ito ay para sa mga matatapat na mga mananampalataya. Okay? Pero ang lahat ng ito tatanggapin ho natin bilang mga mananampalataya. For faithful believers. And then, the crown of rejoicing. In 1 Thessalonians chapter 2, verse 9. No? 1 Thessalonians 2:9. Para kanino yung crown of rejoicing? Para sa lahat ng mga witness ni Jesus. Sinong witness? Mga Jehovah's? Hindi. Para ito sa iyo at sa akin na nagpahayag patungkol kay Jesus. Ipinakilala si Jesus sa iba. Ipinakilala si Kristo na siyang Panginoon at tagapagligtas. Bagamat nakakaranas ka ng pag-uusig dahil pinakikilala mo si Kristo sa kanila. Bagamat pinagtatawanan ka at minsan nakakalungkot na maranasan ang mga panahon na yun. At may mga panahon habang nag-share ka kung ano-anong ginagawa sa iyo. Minsan ka meron pang isang matandang lalaki nag-share sa aeroplano pagkatapos sinapak nung isang kabataan. So, malungkot na karanasan. Ngunit isang araw ipagkakaloob ni Lord yung crown of rejoicing sa atin. Bagamat gano'n ang pinagdadaanan sa Lord, sa ating Panginoon ay palaging mayroon pong pagtatagumpay at pag-asa. Sa time ng Bema Judgment. Haharap tayo sa Panginoon. No? So hindi ho takot yung nasa atin, kundi kagalakan. Samantalang sa White Throne Judgment, anong meron?
merong lake of fire. No? Kumbaga, na-imagine nyo mo isang lawa. Ano ang lawa? Yung umaakyat sa kisame. Lawa, yung lake, no? Lawa mismo. So, sa lawa, pwede ka bang lumangoy? Maaaring pwede, ano? Meron ng mga isda. Pero ang problema sa lawang ito, puro apoy. Debatable po siya kung talagang literal na apoy o hindi. Pero naniniwala po akong literal na apoy ang nandoon. Bakit po? Sabi nila, paano parurusahan? Ipatay na yung tao. Wala nang physical body. Eh, ito yung logic dyan. No? Kung wala yung kaluluwa natin sa katawan na ito, hindi nito makararamdam. At kung bakit ito nakararamdam, dahil mayroong kaluluwa. Parang kagaya ngayon, hindi kayo nag-response, parang wala kayong kaluluwa. No? Sumigaw ng kami ng lahat na may kaluluwa. Amen! Kaya minsan sinasabi natin, ilan lang na ang kaluluwa kay Lord? Ang pinira naman, hindi naman ni November. Di ba? Kasi, nag-response ka lang dahil meron kang kaluluwa. Mag-response nga yung lahat na may kaluluwa ngayong umaga. So, ganun po, ano? So, darating ang araw, ang tanong, mararamdaman ba? Posibleng maramdaman. Bakit po? Kasi kung patay na rin tayo, kahit nasunugin mo yung katawan natin, hindi na siya magre-react. Ano? Na ilalagay na lang doon sa crematorium, pagkatapos biglang sisigaw, huwag pa akong ilagay dyan, mainit. Diba? Kung buhay pa, kung mayroon pang kaluluwa, kung wala na, hindi na makakaramdam. Tayo ho, bilang mga mananampalataya, mahalagang maunawaan natin ang ganitong katotohanan na pagdating ng araw, posibleng maranasan ng sino mang hindi nagtiwala kay Jesus ang lugar na ito. And ang lake of fire, sinasabi ng salita ng Diyos na second death, no? Pangalawang kamatayan ang lugar na ito. And then separation. Ito yung pinakamalungkot kung dito nag-worship tayo kay Lord at ang hinihingi natin sa Panginoon, maranasan natin ang presence ni Lord. Tama ho ba? Kanina nag-worship tayo. Ang prayer natin kay Lord, iparanas mo sa amin ang iyong presensya. Diba? Pero yung lake of fire, wala doon yung presence ni Lord. Ito'y habang panahon pagdalo ng hati, panahon ng pagsisisi, panahon ng kawalan, eternal separation kay Lord. Samantalang ang Bema judgment, no? Eternally, nandun yung presence ni Lord. Kasama natin si Lord. Ano pang meron doon? Darkness. Pastor, di ba may apoy? Paano naging darkness? Alam niyo yung darkness, hindi lang tumutukoy sa literal kasi iba yung liwanag ng apoy sa liwanag ng araw. No? Iba yung liwanag ng Panginoon kaysa sa ibang uri ng mga liwanag. May mga liwanag na nakakatakot. Okay? So, ang lugar na ito ay lugar ng kawalan. Kawalan ng pag-asa. Ang lugar ng kahatulan na ito. So, ipinakita ko lang sa inyo ang dalawang lugar, ang dalawang paghukom na maaaring kahantungan ng tao. Lugar ng kamatayan at lugar ng buhay. Sa atin na mga mananampalataya, mayroon pong lugar ng paghukom, subalit ito po ay reward na ibibigay ni Lord sa atin. Amen po. Amen. Ngayon, paano tayo magkaroon ng confidence? At kapag kahumarap na tayo kay Kristo, ipinakita ni John yung basis ng confidence na ito. One basis for confidence is in the day of judgment, is when we see God's love flowing through us to others. Verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw. Tama? Ang araw ng paghukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. So, pinapaging ganap ng Diyos ang
pinapagiganap tayo ng Diyos at tayo'y progresibo ito sa atin bilang mananampalataya. Kagaya ng sinabi ko kanina, kumbaga, patuloy niya tayong binabago ng Panginoon. Yung meron tayong sa harap ng Diyos na kapanatagan dahilan sa alam natin dumadaloy sa atin ang kanyang pag-ibig dahil sa handog ni Kristo. Nandoon ang pagmamahal ng Panginoon. At ito po'y maliwanag sa John 3:16, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, mayroon tayong katiyakan sa harapan ng Diyos. Oras na dumating man ang mga panahon na ito. Si Apostol Paul mismo ay halimbawa nito. Nalaman ni Apostol Paul sa kanyang huling sulat kay Timothy. Alam niya na yung mga panahon na siya'y kukunin na ni Lord. Panahon na i-execute na siya ng Panginoon. Hindi siya dalawang isip na sabihin niya, huwag muna, no? Marami pa akong gagawin. Hindi pa tapos ang mission ko. Na parang mas alam niya yung mission niya kaysa nalalaman ng Diyos para sa kanya. Walang ganun kay Apostol Paul, no? Hindi siya nakiusap kay Lord, huwag muna. Sapagkat alam niya, Apostol Paul, na alam ng Diyos kung ano kanyang plano sa kanya. Kaya mayroon siyang kapanatagan nagsulat kay Timothy na sabihin niya, ako'y iaalay na, malapit ng pagpanaw ko sa daigdig na ito. No? Mayroong kapayapaan si Apostle Paul na talikuran ng daigdig na ito, na harapin ang kamatayang pisikal at harapin ang tunay na buhay sa harapan ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, God's love through us to others gives confidence in the day of judgment because it shows that we are like Jesus. Mga kapatid, parang tulad tayo ni Jesus habang andito pa tayo sa daigdig, sabi ng talata. Kung uunawain po natin muli ang katotohanan ng salita ng Diyos, no, patungkol dito, ikaw at ako ay tinawag ng Panginoon para maging kahalintulad ni Kristo. Amen po. Hindi maging katulad ng iyong kapwa-Kristiyano. Kaya ang iyong tingin ay na kay Kristo, hindi sa kapwa natin Kristiyano. Kasi kung titingin tayo at patuloy na titingin sa kapwa natin Kristiyano, isang araw hihinto ka. Bakit po? Kasi yung tinitingnan mo, isang araw, hihinto na din. Manghihina din. O, yung mga panahon ang nakita mo sa kanya, kahinaan niya. Ito yung problema. Kaya tinawag ka ng Panginoon, maging kalintulad ni Kristo, kaya dapat tayong tumingin kay Kristo. Palaging mayroong kalakasan sa Panginoon. Si Kristo yung joy, yung source ng joy po natin. Amen po. Ang talatang ito ay nagsasaad ng katotohanan na tayong Kristiyano ay kahalintulad ni Kristo at dapat na makita sa atin si Kristo dahil sa ganitong paraan tayo po ay na magkakaroon ng kapanatagan sa araw ng paghukom. No? Ang tanong, ako ba'y kahalintulad ni Kristo? Nakikita ba sa akin ang pag-ibig ni Kristo na siyang bunga ng Espiritu Santo? So paano ho? No? Napakahalaga ng katotohanan. Minsan sa buhay natin, ito po ay patuloy na inaayos at binabago ng Panginoon ang pagiging kahalintulad ng Panginoon. Araw-araw binabago niya tayo. And may mga times na ang Lord naglalagay ng iba't ibang sitwasyon sa buhay po natin. No? Upang subukin yung pagiging kahalintulad ni Kristo at patuloy na lumago. Kung paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, paano tayo gumawa. Makita sa atin ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Ang daming nagagawang magandang bagay
kapag ang mananampalataya nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kayang maging katulad ni Kristo ang iyong pag-ibig sa Kanya, lalo itong umalab ang pag-ibig natin sa Panginoon at patuloy na makita sa atin ang Panginoon sa bawat araw. Sapagkat yun yung sinasabi ng passage po natin, no? And then, if we fear the day of judgment, it is evidence that we have not loved others as God intends. Pansinin po natin, no? Ang ebidensya daw, sabi ng talata, no? Ang ebidensya na wala tayong confidence, no? Sa panahon na tayo humarap sa Panginoon, sapagkat kinatatakutan natin ang araw ng paghuhukom. Ito yung sinasabi ko po sa inyo, no? Yung isang grupo ng mananampalataya, itago ho natin sa pangalan ng INC. Wala akong ibang sinasabi, basta hindi mo magawa itong bagay na ito, no? Lumabang ka sa pamamahala, ikaw ay mananagot sa araw ng paghuhukom. Hindi itinuturo ang pag-ibig ng Diyos. Na ang pag-ibig ng Diyos ang nagbabago sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang tumutulong upang tayo po ay makapanatili sa Panginoon. At ang pag-ibig ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinahayag niya sa atin ang kapatawaran. Dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So kung hindi po ito na mahahayag na katotohanan ito, tayo nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Nasa ilalim ng puot ng Diyos. So, ang nangyayari kapag gano'n na tinatakot ang mga miyembro, no? Sa araw ng paghuhukom, ibig sabihin, hindi sila nabubuhay sa pag-ibig. Mga kapatid, sa atin sa life, bakit ka nagliliwanag? Dahilan ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Paglabas mo dito at taga-Life Church, no? Maraming mga pagkakataon, maaaring paglabas mo dito, maaaring sa bahay pa lang bago kayo umalis. Naging karanasan namin ng mga maliit pa kami bago pupunta ng Diyos, ang iingay. No? Bakit? Magkakagulo muna bago pumunta sa church. No? Sumigaw ng amin yung nakaranas ng gano'n. Kasi doon pa lang nakapila yung mga maliligo, no? Kasi dapat inagahan mo na hangin ganyan. Yung wala namang kinalaman kung saan nakatago yung damit, asan ba yung damit ko dito? No? Lahat yun ay nagiging problema. No? So, ngayon, ano kinalaman ng pag-ibig doon sa paghahanap ng damit? Kung mahal mong Panginoon, Saturday pa lang aayusin mo na. No? Kung mahal mo ang mga kasama mo sa iyong bahay na hindi na kayo magkagulo, ano mong posibleng maging kagulo ang kinaumaga, i-advance mo na. Hindi, ayusin mo na yung dapat mong ayusin. Hindi yung mag-aaway na kayo ng Saturday para kinabukasan, wala nang gulo. So, ang pag-ibig pumapawi ng maraming pagkakamali. O, direktang sinabi ng Word of God, ang pag-ibig yun pumapawi ng maraming kasalanan. No? So, naaayos na mabago. Kaya napakalaga, simpleng bagay, di ba? Nasusubok yung ating yung pag-ibig nito sa atin ng Panginoon kung nakikita pa sa atin si Kristo. No? Paglabas mo natin niya, papunta ka ng LCC, no? Paano masusubok? Kadalasan minsan nakakaasar yung mga taong lalapit sa iyo, malalakas. Pahingi ng piso, 5 na Diyos ko yan. Di ba? May mga pagkakataon, pero makinig ka minsan sa conviction ng Banal na Espiritu. Kasi minsan, hindi mo alam yung mga bagay, maraming mga pagkakataon dyan, lalapit, no? Kumakain ka. At nakakasaraw ako, na habang kumakain ako, mauupo din yan, titignan ka. Tapos maya-maya, Kuya, 5. No? So, minsan nakakasar yung gano'n, pero yun pala, may mga pagkakataon minsan na inaayos nila yung pag-uugali ko sa napakabilis kong pagkaasar.
Kasi parang nakakabastos na kumakain ka, biglang may haharap sa'yo dyan, no? Na kumbaga hindi ka man lang antayin na makakain bago maghingi ng piso, bago maghingi ng 5. Yung pala, inaayos ni Lord yung aking pag-uugali patungkol sa bagay na yun. No? Meron ka na naman 5, bigay mo na. At hindi mo alam yung magiging impact ng 5 yun pagdating ng araw. Pagdating ng araw, pinagpala pala siya ng Panginoon, may nakashare ng gospel, napadpad sa night church, nakita, uy, yun yung pastor na hindi nagbigay ng 5. Diba? So, unawain natin ang sitwasyon. Kung yung pag-ibig ng Panginoon ang umiirap po sa atin, mas magiging maayos sa maging kalagayan ng buhay. Walang gaanong problema. No? So, hindi mo alam kung ano ang pwedeng maging epekto ng ginagawa mo ngayon. No? Pagdating ng araw, naalala ko, isang araw, isang pastor, no? Buti lang nakalimutan ko yung pangalan. Nagmamadali siya, papunta ng Bible study, no? Biglang may natunggo siya ng kanyang bisikleta, isang matanda. Iniwanan niya yung matanda, no? Tinakbuhan niya. Tapos, pumunta na siya ng Bible study, no? And then, Bible study, umuwi. The next week, pagbalik niya, nandun yung matanda, tatay pala nung Bible study niya. Ano ang punto, mga kapatid? Ano man ang iyong ginagawa ngayon, posibleng mayroong epekto sa mga susunod. Kaya, pairalin ang pag-ibig ng Panginoon. Minsan mainitin ang ulo natin. Minsan natural ho yun eh. Bakit? Yun yung nature natin. Pero wag ho nating hayaan na maging normal na lang yun sa atin. Ituring na natin ang normal ang pagiging mainitin ang ulo. No? At normal sa isang Kristiyano ang marunong umibig. Amen? Amen. May kaluluwa pa ba kayo? So, pagdating ng araw, meron tayong katatagan, meron tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Bakit? Pag-ibig ng Panginoon ang umiiral sa'yo. Pero patuloy itong hinuhubog ni Lord. Amen po. There is no perfect love, but perfect love casts out fears, because fears involve punishment. And the one who fears is not perfect in love. Hindi ito tumutukoy sa kawalan ng fear of the Lord. Kasi yung fear of the Lord ay iba ho sa walang takot. No? Yung fear of the Lord ay tumutukoy doon sa paggalang mo sa Diyos. At yung fear of the Lord nakaugat sa pag-ibig mo sa Panginoon. Kung bakit meron kang fear of the Lord, sapagkat mahal mo si Lord. No? And ginagalang mo si Lord. Iba naman ito sa wala kang takot, nandun yung blasphemy. No? Binablaspheme mo si Lord. So, yun ang walang takot. Pero yung fear of the Lord, mayroong pagrespeto sa Diyos. No? Iginagalang niya at itinataas niya ang Diyos. Ang talata natin ay tumutukoy sa mga taong walang katiyakan at pag-asa sa araw ng paghukom dahil hindi nila tiyak ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ngunit sa atin, ganito ang sinabi ng Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. No? Wala nang paghatol, wala nang paghukom sa lahat ng sino mang nakipag-isa na kay Kristo. The word na nakipag-isa ka na kay Jesus, ito po ay nagpapakita na si Jesus na naghahari sa buhay mo, kalooban niya na nagaganap sa buhay mo. Pagdating ng araw ng paghukom, wala kang ikatatakot. Bakit? I-welcome ka ni Lord bilang kanyang tapat na lingkod. No? God's love flowing through you is evidence that you are born of God, and that evidence removes the fear of God's judgment. And secondly, huwag ko kayo mag-alala sapagkat hanggang secondly na lang. Lastly pala, love that gives us confidence in the day of judgment comes from God and must be expressed love for others in obedience to God's commandment.
pansinin po natin, love that gives us confidence in the day of judgment comes from God. Ito'y nagmumula sa Diyos. Sabi po ng King James, dito po sa verse 19, we loved Him, kasi sa ibang translation, binanggit lang yung we love, no? Ngayon, tinukoy po yung we love Him dahil iniibig natin siya, no? Hindi dahil na sa iniibig natin siya, no? We love Him because He first loved us, no? Inibig natin siya sapagkat siya yung naunang umibig sa atin. Yun yung katotohanan, no? Sapagkat dati, hindi natin mahal si Lord, no? Ano, hindi mahal, Pastor, si Lord? Nung araw nga, Pastor, sumasama na ako dyan, nagpapanata na ako, sumisigaw na ako ng biba, biba, biba. No? Kahit na magkagigitan, mahal ko na kasi si Lord, Pastor. Hindi yun ang tunay na Lord ng buhay mo. Ang totoo minsan, mahal nila ang kailang sarili sapagkat nagbibinipisyo sila doon sa kinikilala ng Diyos. Tayo, hindi ka pa man nagbinipisyo, minahal ka na ni Lord. Ni Lord. No? Minahal ka na ni Lord bago ka pa tumanggap ka na ng binipisyo ni Lord bago mo maibigin ang Panginoon. So yun ang tinutukoy ng Romans chapter 8, chapter 5, verse 8 and 10. No? Inibig na tayo ng Panginoon noong tayo mga makasalanan pa. Nauna na siyang nagmahal sa atin. So sa Kanya nagmumula ang pag-ibig. Nung ipinaranas niya ang pag-ibig nito, binago niya tayo. Nung isinugo niya kanyang kaisa-isang anak, dahil sa ating karumihan at kasalanan. Minsan kung nahihirapan kang ibigin ang iyong kapwa, dahil sa nakagawa ng mali sa iyo, napakagandang i-meditate ang katotohanan ng Romans chapter 5, verse 8 and 10. No? Na ipinalaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig noong tayo'y mga makasalanan pa. May mga panahon, minsan struggle ho tayo. Diba? Nasaktan ka. And then minsan, ang hirap, minsan, ibigin yung kapwa. Ang hirap minsan magpatawad sa iba. Subalit, balikan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Lord, kung paano mo ako inibig, no? Tulungan mo akong mag-release ng forgiveness at ibigin ang aking kapwa. May ibang nagsasabi, sabi nila, hindi naman ako si Kristo. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay tinawag ni Lord, tinawag ng Panginoon na maging kahalintulad ni Kristo. Kaya dapat na makita sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po. Ngayon kapag nangyari ito, magiging channel tayo ng kanyang pag-ibig. Wala tayong ibang trabaho kundi ang patuloy na ibigin ng Diyos at ibigin ang ating kapwa. Nandiyan pa hubang inyong mga kaluluwa. Malapit na tayo. No? Love that gives us confidence in the day of judgment is validated by our love for one another. It is validated, no? By our love for one another. Nakikita, no? Nararamdaman ng iba yung pag-ibig na meron po tayo. So, tingnan po natin. At doon natin masasabi na meron tayong kapanatagan, meron tayong kapayapaan. No? So, sabi ng verse 20, ang nagsasabing iniibig ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, no? Diyos na, ay hindi niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita. So, grabe po ang talatang ito at direkta si John sa kanyang pangusap na ang tunay na pag-ibig sa Diyos, ito'y unang nakikita kung paano natin tinatrato ang iba. Kung paano natin ipinakikita ang pag-ibig ng Panginoon sa iba. Hindi natin maaaring sabihin na mahal natin ang Diyos, pero yung pag-ibig na ito hindi makita sa atin ng ating kapwa. Hindi natin maiparana sa iba. Imposibleng sabihin natin at awitin natin yung awiting, I love you, Lord,
kung hindi naman natin iniibig ang ating kapwa. No? Napakahalagang unang-unang makita ang ebidensyang ito sa ating kapwa. At kapwa natin nagsasabi ng taong iyan, nakikita sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Masyadong napakadirekta. Bakit? Ang sabi ni John, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. So ganito po katindi magsalita si John. Inaccuse niya na sinungaling. Ang mga nagsasabing mahalin ang Diyos, ngunit maraming kagalit. Yung nakita mo sa kalsada, makakasalubong mo. Kahit wala namang dali, pagsisiksikan mo yung daan mo dito, bakit? Kagalit mo eh. Yung habang nakahiga ka, nag-scroll ka mag-isa, hawak mo ang cellphone. Maya-maya nagsasalita ka mag-isa and inunfollow, in-unfriend. Bakit? Kagalit. No? Napakahalagang i-check ho natin yung laman ng ating puso. Bakit? Si Lord ang tumitimbang ng laman ng puso natin. Hindi man ito ramdam ng ibang tao, si Lord ang nakakaalam at kay Lord tayo mananagot. Sapagkat siya ang dakilang hukom natin. Amen po. Ang totoong pag-ibig, si Lord ang nakakaalam niya sa atin. Ngunit kung hindi tunay ang ating pag-ibig, ito'y makikita sa atin pagdating ng araw. Bakit po? Hindi habang panahon may itatago ang sama ng loob. Hindi habang panahon may itatago ang puot. No? Bakit po? Ano mangyayari kapag itinago mo yung puot? Mapupuot ka. Masangaw iyan. No? Dahil hindi mo maaaring itago ang sama ng loob sa haba ng panahon. Hindi ka maaaring magmaskara ng mahal ko sila. No? Na samantalang ibang sinasabi ng iyong puso. Makikita at makikita ito sa atin. Mamaya pag-uwi mo, maaaring ilista mo lahat ng kagalit mo. Hindi yung assignment natin pag-uwi. Ano po? Lahat ng kagalit ko ililista ko. Ano? From A to Z. No? From A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Ilista mo lahat. Anong gagawin ko dito, Pastor? No? Susunugin habang nag-pray? Hindi. Ilista mo pagkatapos ipag-pray mo. Ipag-pray mo na pagpalain ng Panginoon. Ilang beses mong gagawin? Huwag mong titigilan hanggat hindi nagbabago yung puso mo sa Kanya. May kaluluwa pa ba kayo? Huwag mong titigilan yung nasa listahan mo. Ito talaga yung top 1, Pastor. Hindi yun ang unahin mong ilista. No? Lord, pagpalain mo siya. No? Lord, ingatan mo siya. Protektahan mo siya, Panginoon. Alam mo, darating ang araw, magbabago yung pananaw mo. Magbabago yung puso mo sa Kanya. No? Habang ipinagpipray mo at nakita mo nga, pinagpala na ni Lord, puntahan mo ka agad. No? No? Hindi mo lang alam, pinagpipray kita. Balato naman dyan. So, mga kapatid, napakahalaga na makikita ito sa atin. Bakit? Walang magagawa sa atin ang puot. Wala sa atin magagawa ang sama ng loob. Ikamamatay natin ang sama ng loob at galit. May kaluluwa ba kayo? Ikamamatay natin ang sama ng loob. Ngunit ang pag-ibig, pagdating ng araw, mayroon tayong kapanatagan na haharap sa Diyos. Amen. Ang problema kung asawa mo mismo, galit na galit ka. Ilagay mo sa unang listahan, pag-pray yung dalawa. Kayo pa rin pala yung mag-pray. So, napakahalaga ho na ganitong katotohanan. Ipag-pray ho natin. Papalitan yung buot, yung sama ng loob ng pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ikaw mismo ang unang nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon. Amen po. At dapat na makita ito sa atin. Sino aasahan natin ang daigdig? Hindi. Tayo. Tayo ang ilaw ng daigdig. So, napakahalagang makita ito sa atin bilang mga mananampalataya.
And love that gives us confidence in the day of judgment is God's commandment, not just a nice suggestion. No? Hindi mo siya suggestion eh. Maaari bang mahalin mo yung kapwa? Hindi eh. Ano sabi ng talata? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Kanino na galing? Sa Panginoon eh, kay Kristo. No? Ano sabi ng talata? Ang umiibig sa Diyos ay dapat. Yung word hong dapat, ito ay command sa atin. Ipinag-uutos. Dapat natin gawin. No? Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Unang-una, yung word na kapatid ay tumutukoy sa kapwa mananampalataya. No? Hindi ho kapwa yung ginamit. Kasi kung kapwa, para sa lahat. Eh, hindi naman pastor pa na kapwa, pwede na akong magalit sa kapwa ko. No? Hindi ko naman kapatid. Hindi. Paano mong i-approach? Halimbawa, may mga pagkakataon. Minsan, may mga taong hindi ko kasundo sa pananampalataya at kadalasan kadibate ko. Inaamin ko na sa inyo. Na minsan, ka-debate, friendly debate ang nangyayari. Pero after yung debate na yun, kumbaga nandoon yung pagrespeto sa kanya bilang tao. Ganito po, Ganito. Kumbaga, may mga sitwasyon, Kasi ang mga Kristiyano, kumbaga, ibinabrand na mga galit sa LGBT, Nawa, maging maliwanag ito sa atin, Tanggap natin sila bilang tao. Pero ayaw natin ang kanilang prinsipyo. Kasi yun ay taliwas sa salita ng Diyos. Pero bilang tao, igagalang natin sila. Bilang kapwa natin. Naunawaan niyo po, Bilang kapwa-tao, igagalang natin sila, Bilang tao. Pero, disagree tayo sa kanilang pananaw, sa kanilang paniniwala. At dahil mahal natin sila, ano ginagawa natin? Ipinapaunawa ang katotohanan. And praise God, dahil sa ganyang paraan, marami na ang nabago. Marami na nagtitestify na sila'y binago ng Panginoon dahil naranasan ang pag-ibig sa isang mananampalataya. At sila'y naging mananampalataya. Yung ilan nga po, naglingkod din sa Panginoon. Naging pastor ng isang congregation. Dahil sa pag-ibig. So, napakalagang makita ito sa atin. Unang-una, sa loob ng ating tahanan. Ipamuhay natin ang utos ng Panginoon na pag-ibig sa kapatid sa loob ng tahanan. Pangalawa, sa ating community. Na makita ang liwanag at kapangyarihan ng Panginoon na patuloy na magbabago sa atin. Our primary source of confidence is that we have believed in the Lord Jesus Christ and His shed blood as a propitiation for our sins. It is only His blood, not our works, that atones for our sins. One evidence of genuine faith is when we see God's love flowing through us to others, especially to others that we would not naturally love. The more you see God's love surpassing in your life, the more you will have confidence and not shrink away from Him in shame at His coming. So, ang ating pinakang source ng kapanatagan ay dahilan doon sa ginawa ni Jesus sa atin, na binayaran tayo. Dahilan inibig tayo ng Diyos. At mahalaga din na makita ito sa atin bilang mga mananampalataya, bilang patotoo ng ating pananampalataya. Mahayag yung pagmamahal, pag-ibig sa ating tahanan, sa ating iglesia, sa ating community. Babalik ang Panginoon na wala kang kaba. Hindi yung biglang kung may trumpeta na.
sa muling pagbabalik nito. Kasi sabi ng Apostle Paul, sa huling tunog ng trompeta, babalik ang Panginoon. No? So, pagka biglang narinig mo yung tunog, biglang i-check mo, sandali, galing pa ako wala, no? Eh kung namumuhay na tayo sa pagmamahal ng Panginoon, wala na tayong kaba. Meron tayong pag-asa sa Panginoon. At mayroon tayong kagalakan sa kanyang muling pagbabalik. Amen po. Sino ho ang nagagalak sa muling pagbabalik ni Kristo? Sino wala ng pag-aalinlangan na siya'y haharap sa hukuman ng Panginoon bilang ibigay, bilang ipagkaloob ng Lord yung kanyang reward sa atin? Praise God. Let's all stand. Napakabuti ng Diyos at tunay na dakila ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung hindi dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, walang sino mang ligtas sa atin. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, napakahalaga ang pag-ibig na ito ay maipahayag natin sa iba. Ngunit kung sa atin minsan questionable ang pag-ibig na ito ng Panginoon, mahalagang i-surrender natin yung buong buhay natin sa Kanya. Napakahalaga na maging sa atin, alam din natin sa ating sarili, no? Na tayo inibig na ng Panginoon. Kasi minsan, yun ang katotohanan, mahirap umibig sa iba kung hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Mahirap ipamuhay yung sinabi ni Lord na umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapwa kung hindi mo pa totoong naranasan ang pag-ibig ng Panginoon. At napakahalaga na ngayon pa lamang sa atin, alam na natin na mahal tayo ng Panginoon. Maranasan na natin ang pag-ibig ni Lord. At sa kanyang pag-ibig, magkaroon ka ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Let us pray. We glorify your name, Lord. We exalt your name. Dakilang Diyos, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa mga pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin, O Diyos. May mga panahon man, Panginoon, na minsan sa aming sarili, parang hindi namin maranasan yung pag-ibig na mula sa iyo. Dahil sa mga sitwasyon na nangyayari, Panginoon, sitwasyon ng kahirapan, sitwasyon ng karamdaman, sitwasyon minsan ng kawalan dakilang Diyos. Panginoon, ngayon pong umaga, amin pong dalangin, tulungan mo kami, O Diyos, na muling yakapin ang bawat isa. Muling iparanas ang iyong pag-ibig, Panginoon. Pag-ibig na inialay ni Jesus ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay mabuhay. Upang kami ay maligtas. Lord, ngayon pong umaga, tulungan mo kami. Yakapin mo ang bawat isa, Panginoon, ng katotohanan na inibig mo na kami noong kami mga makasalanan pa. Muli mong i-refresh ang katotohanan ito sa aming mga puso nang umiral sa amin ang iyong pagmamahal. Nang yun din ang amin, O Diyos, na maipahayag sa iba. Kung meron man kami, Lord, na hanggang ngayon hindi pa ma-forgive, mga tao na hanggang ngayon, Lord, kinaiinisan pa rin namin. Baguhin mo ang aming mga puso, O Diyos. Kagaya ng pag-ibig ng Panginoon, na bagamat hindi kami katanggap-tanggap, hindi kami kaibig-ibig, subalit, Panginoon, minahal mo kami. Lord, hayaan mo na ito ang siyang umiral sa aming mga puso. Na anumang oras ka bumalik, Panginoon, anumang oras din kami humarap sa iyo, hindi takot ang nasa puso, bagkus kapayapaan at kapanatagan, sapagkat nabubuhay kami
sa iyong pagmamahal. O Diyos, maraming salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Nawa, Panginoon, iyong kinatagpo ang bawat isa sa amin sa katotohanan ng iyong salita na amin pong tinanggap. Salamat po, Amang Banal. Pagpalay mabuhay ng bawat isa at samahan na ang katotohanan ng iyong salita ang siyang umiran sa puso ng bawat isa. Purihin ka po, Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.